Isang makulay at malikhayang araw mga ka-Chartistic. Isang kapanapanabik na namang pagkatuto ang iyong makikita sa araw na ito. Ako si Teacher Cha, ang iyong charming na guro na patuloy na gagawing happy ang iyong learning at pupukaw sa iyong damdamin. Makasining! Halina't maging masining. Arts for gawin nating exciting. Mga linya, kulay, hugis at espasyo. Mga likhang sining na bubuo. Tayo lang magkulay, magpinta at umukit. Isa, dalawa, tatlo. Chartistic, ikaw at ako. Sa sining, bida tayo. Aba, ang gaganda na yung mga bulaklak at mga dahon. Mabuti na lang at walang mga uod. Aba, nandyan ka pala. Chartistic morning. Plantita o plantito ka rin ba? Aba, pareho pala tayo. Gusto mo bang makita ang buong hardin na ito? Halika, samahan mo ako sa ating chart travel sa napakagandang hardin ni Alejandra. Tara! Napakaganda ng hardin, di ba? Nakikita mo ba ang nakikita ko? May basket! At may laman pa! May naiisip ka ba kung ano ang laman ng ating basket? Hugis pa bilog ito ah! Makinis ang balat! Kulay dilaw! Naaamoy ko ang tamis nito. May naisip ka na ba kung ano ang laman ng ating basket? Tadang! Mga mangga! Alam mo ba na dito sa Cebu, isa sa pinakataniyag at pinakapaborito naming delikasi ay ang dried mango o pinatuyong mangga. Ang dahilan kung bakit hinahanap-hanap ito ay dahil sa taglay nitong tamis at linamnam. Tara na, ipagpatuloy na natin ang ating paglalakbay dahil di pa natin nakikita ang kabuuang ganda ng hardin. Ano ito? Matigas at magaspang. May naisip ka ba kung ano ito? Aha! Isang banig! Tamang-tama! Nagustuhan mo ba ang hardin? Tunay na nakakamangha ang taglay nitong ganda, di ba? Alam mo ba na di lamang sa ating paningin, pandinig at panlasa natutukoy ang isang bagay? Aba, opo! Natutukoy din natin ito sa pamamagitan ng ating pandama. Bukod sa mga bagay na matatagpuan sa ating kapaligiran, nalalaman din natin ang tekstura o texture nito sa pamamagitan ng ating pandama o paghipo o teksturang tactile at pagmamasid o teksturang visual. Ang tekstura din ng isang bagay ay naaayon sa material na ginamit ito, gaya na lamang ng basket at banig na ito. Ang basket na ito nayari sa rattan
At ang banig na ito na yari sa buri ay may magaspang na tekstura. Tandaan natin na nagtataglay ng iba't ibang tekstura o texture ang lahat ng bagay sa ating paligid. Maaaring ito ay magaspang, malambot, at makinis. Pagmasdan ng hardin. Ano sa tingin mo ang tekstura o texture nito? Tama! Ito ay may magaspang na tekstura. Ano sa tingin mo ang tekstura o texture naman nito? Tama! Ito ay may malambot na tekstura. Ito pa. Ano sa tingin mo ang tekstura o texture nito? Magaling! Ito ay may magaspang na tekstura. Pinapahanga mo ako. 1, 2, 3. Tunay na, artistic, ikaw at ako. Alam mo ba na dahil sa tekstura ng isang bagay, ay nakakagawa tayo ng isang kamangha-manghang likhang sining? Tama! Ito ang tinatawag natin na paglilimbag o printmaking. Paano ito ginagawa? Dahil nandito tayo sa napakagandang hardin ni Alejandra, gagawin nating mas makabuluhan ang ating learning tungkol sa printmaking. Gagawa tayo ng disenyong panggilid o border design. Ihanda ang mga kagamitan gaya ng acrylic paint, barya ng iba't ibang halaga, botones, hair clip, mga nahulog na dahon, Oslo paper, at paintbrush. Mga hakbang sa paggawa. Una, pumili ng mga dahon na may iba't ibang laki at tekstura. Pangalawa, ayusin ang mga napiling dahon. Ang disenyong gagawin ay maaaring katulad ng mga disenyo sa iyong paligid o komunidad. Iayos ang mga ito sa ibabaw ng mesang paggagawaan. Pangatlo, kulayan ang mga dahon ng acrylic paint. Kulayan lamang ang bahagi ng dahon na may tekstura para lumitaw ang disenyo. Pang-apat, ayusin ang mga dahon sa gilid ng Oslo paper. Pagkatapos maihanay ang mga dahon, maaari nang ipatong ang Oslo paper sa mga nakaayos na dahon sa ilalim nito. Panlima, idiin ng maigi ang kamay sa ibabaw ng Oslo paper para bumakat ang mga tekstura nito na nasa ilalim. Pang-anim, alisin ng marahan ng Oslo paper at ang mga dahon na nasa ilalim nito. Pang-pito, patuyuin ang papel na may disenyong panggilid. Pagkatapos ay gamitin ang mga botones, hair clip at barya ng iba't ibang halaga para mas maging kaakit-akit ang gawa. Pahiran din ang mga ito ng poster paint at idikit ng marahan sa gilid ng Oslo paper. Huwag kalilimutang linisin at ayusin ang lugar na pinagawaan ng proyekto o disenyo. Maghugas din ng kamay pagkatapos. Batay sa ating ginawa, ang paglilimbag o printmaking ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas ng isang kinulayang bagay. Ito'y maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na matatagpuan sa ating paligid at pamayanan, gaya na lamang ng mga patapong bagay.
Alam mo ba na ang magawang disenyo ng ating mga pangkat etniko ay nag-iwan ng bakas sa ating kultura na hanggang ngayon ay buhay pa? Aba, opo! At para mas mapalawak pa ang ating kaalaman, halika, sabay nating tawagin ang ating pangmalakasang si Arts Genie. Arts Genie! Ikaw ba'y mayroong hiling? Kay Arts Genie agad itong iparating. Lahat ng wishes mo aking tutuparin. Dahil sa sining, all you can ang galing. Oras na naman upang tayo magsaya, matuto, at lumikha ng kamanghamanghang obra. Ako ang inyong Arts Genie. Nasasamahan kayo sa makulay na mundo ng sining. Halika, samahan akong mag-unli kaalaman sa Arts All You Can. Tunay na mayaman ang sining at kultura sa ating bansa. Ito ay dahil sa kontribusyon ng iba't ibang pangkat etniko. Ang kanilang mga likhang disenyo ay batay sa kanilang paniniwala at pamayanang kultural na kinabibilangan. Mahiwagang lampara! Ipakita ang katutubong kasuotan. Ano-ano ang mga katutubong disenyo na makikita ninyo rito? Tama! Makikita natin ang mga disenyo ng araw, bituin, bundok, ilog, halaman, hayop, at tao. Pagmasdan ang ilan sa mga katutubong disenyo na gawa ng ating mga pangkat etniko. Napapansin mo ba ang iba't ibang uri ng linya sa mga disenyo? Tama! Binubuo ng linyang pakurba at tuwid ang mga disenyo. Tandaan na ang linyang makapal ay malapad at mabigat tingnan. Ang linyang manipis ay maliit at magaan. Ang iba pang katangian ng linya ay maaaring gumagalaw o hindi gumagalaw. Ngayong araw, sasamahan tayo ng ating kaibigan. Excited na ba kayo na makasama siyang muli? Siya, si Mahiwagang Lampara. Tutulungan niya tayong kilalanin ang mga katangian ng linya. Mahiwagang Lampara, ipakita ang unang larawan. Ano ang masasabi mo dito? Amazing! Ang unang larawan ay nagpapakita ng linyang hindi gumagalaw dahil nagpapahiwatig ito ng kapayapaan, kalungkutan, kaayusan, katatagan, at iba pa. Mahiwagang Lampara, ipakita ang pangalawang larawan. Pagmasdan naman ito. Ang ikalawang larawan ay nagpapakita o halimbawa ng linyang gumagalaw. Nagpapakita ito ng aksyon o kasiglahan. Mahiwagang Lampara, ipakita ang pangatlong larawan. Ang pangatlong larawan naman ay nagpapakita ng pinagsamang gumagalaw at hindi gumagalaw na linya. Tandaan na ang kapaligiran ay nagtataglay ng kontrast sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang linya tulad ng tuwid, pakurba, paputol-putol, patuldok-tuldok, at iba pa. Mga ka-art terrific, natutuwa ako na nakilala ninyo ang iba't ibang katangian ng linya, kasama si Mahiwagang Lampara. Gusto mo ba na gumawa ng panibago? Sa Arts All You Can, pagyamanin ang talento. Kaya't halika na, isama na buong pamilya. Sa Arts All You Can, ang obra
samahan akong pusuan ng sining. Ngayong araw, lilikha tayo ng kamangha-manghang obra gamit ang mga katutubong disenyo sa pamamaraang paglilimbag. At tatawagin natin itong limbag sa eco bag. Mga kagamitan: recycled paper bag o eco bag, lapis, watercolor o acrylic paint, paintbrush, water container, gunting, lumang folder o cardboard, basahan, at lumang dyaryo. Bago simulan ang ating gawain, huwag kalilimutang magsuot ng apron o lumang t-shirt. Mga hakbang sa paggawa. Una, takpan ng lumang dyaryo ang ibabaw ng mesa o lugar na gawaan upang hindi ito marumihan. Pangalawa, umisip ng mga katutubong disenyo na nais mong ilimbag sa recycled paper bag o eco bag. Pangatlo, gamit ang karton o lumang folder, iguhit ang mga disenyo na nais. Maaari kang gumawa ng 2 o 3 uri ng hugis. Pang-apat, gupitin ang iginuhit na disenyo. Tandaan, mag-ingat sa paggamit ng matutulis na bagay. Kinakailangan ang patnubay ng mga magulang. Panlima, pagkatapos magupit ang mga disenyo, ayusin ang paper bag sa mesa. Kailangan pantay ang pagkakalatag nito sa mesa. Pang-anim, gamit ang paintbrush, pahira ng acrylic paint o watercolor ang mga ginupit na disenyo. At maingat itong ilapat sa paper bag o eco bag. Ulitin ito ng ilang beses upang makabuo ng disenyo sa iyong paper bag o eco bag ng pasalit-salit o inuulit. Panghuli, patuyuin ang paper bag o eco bag. Mga bata, huwag kalilimutang iligpit ang mga kagamitang ginamit at maghugas ng kamay pagkatapos ng gawain. Namangha ako sa inyong mga likhang sining. Ipagmalaki ninyo ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Masaya ka ba sa natapos mong likhang sining? Saan hango ang ginamit mong disenyo? Anong uri ng mga linya ang ginamit mo? Tandaan na ang isang disenyo ay binubuo ng mga guhit o linya. May iba't ibang uri at katangian ng linya. May mga linyang patayo, pahiga, pahilis, pakurba, paikot, paputol-putol, patuldok-tuldok, at paikot-ikot. Maraming lugar ngayon ang gumagamit ng eco bag bilang lalagyan ng pinamili. Bakit kaya ipinagbabawal sa maraming lugar sa ating bansa ang paggamit ng plastik? Sang-ayon ka ba sa tungtunin hindi paggamit ng plastik bilang lalagyan ng iyong pinamili? Ating isapuso na dapat nating pahalagahan ang ating kapaligiran. Kagaya ng pagmamahal at pagpapahalaga na ibinibigay dito ng ating mga pangkat etniko kung saan dito nakabatay ang kanilang mga likhang disenyo. Art-terrific ka kung si Arts Genie ang kasama. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata, palaging tatandaan, makulay,
kung may sining sa buhay. Nag-enjoy ka ba kasama si Arts Genie? Tunay na nakakatuwa, diba? Mas mag-e-enjoy ka pa kasama si Dan sa Art Minute to Make It. Ako si Dan. In a minute, malikhaing gawa ay done. Gamit ang tinidor na ito, poster paint, at Oslo paper, gagawa tayo ng malikhaing obra sa loob lamang ng 1 minuto. 1 minuto? Kaya yan with Dan. Teacher Cha, ihanda ang timer. I'm done, Teacher Cha. You've done it in a minute. Ito nang gawa ko, mga bata. O mga bata, pag love mo ang sining, malikhaing gawa, siguradong trending. Ito si Dan in a minute, malikhaing gawa ay done. Kayang-kaya palang makagawa ng isang likhang sining sa loob lamang ng 1 minuto. Maraming salamat kay Dan. In a minute, kayang-kaya. Ngayon, ating balikan ang mga mahalagang natutuhan natin gamit ang info chart. Ano ang salita natin ngayon? Testura! Gamit ang bawat letra sa salitang testura, pangalanan ng mga bagay na ipinapakita. Pagkatapos, tukuyin ang testura ng bagay kung ito ba ay magaspang, malambot, o makinis. Challenge accepted na ba? Atin nang simulan. Litrang T. Tuwalya. Ito ay may malambot na tekstura. Letrang E. Eskoba. Ito ay may magaspang na tekstura. Letrang S. Sarong. Ito ay may malambot na tekstura. Letrang T. Tela. Ito ay may malambot na tekstura. Ang U. Unan. Ito ay may malambot na tekstura. Letrang R. Relo. Ito ay may makinis na tekstura. Letrang A. Abanico. Ito ay may magaspang na tekstura. Chart Trivia! Alam mo ba na ang tinaguriang ama na paglilimbag ng Pilipinas ay kilala sa palayaw na Mangmaning? Siya si Manuel Antonio Rodriguez Sr.
Siya ang kauna-unahang Pilipino na napakita ng kanyang mga kopya at gawa. Siya din ang nagtatag ng Samahan ng mga Tagalimbag ng Pilipinas noong 1968. Nasiyahan ka ba sa ating napag-aralan? Ito ang ating chartistic kasabihan sa araw na ito. Kapaligiran, kahalagahan para sa magandang kinabukasan. Maaari mo muling mapanood ang ating chartistic episode na ito sa ating official YouTube channel ng DepEd TV. Huwag kalimutang i-click ang like, share at subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload. Ito muli ang iyong charming na guro na nagpapaalala sa inyo na ang aking galing ay ipakita, ipagmalaki sa kapwa. Be chartistic! Hanggang sa muli! Thank you.